Okay, hello po, magandang buhay po mga kapusong kolektor. Ito na naman po tayo. Ito po, meron tayong isang dakot na barya na may mga iba't ibang denomination. Pero ito po ay mga pareho po ito ng pera natin ng Pilipinas. Ito po, yan, mga iba-ibang pero ito po ay mga circulated coin o mga ano na lang ito, mga karaniwan lamang na mga gamit na. Ito ay lahat ay na demonetize na ito noong 1998. So lahat po ng barya simula na ng English series hanggang improved flora and fauna ay sabay-sabay na demonetize noong 1998. So ito po ay flora and fauna, yung big type. So nagsimula po ito ng 1985 hanggang 1990. Itong flora and fauna na ito na 1 peso. Ganon din po ito. Ito ay commemorative na 2 piso. Ito naman ay ito yung improved flora and fauna na 2 piso. Ito mga big type saka small type na flora and fauna. Okay, so ito kasi mga kakapusong kolektor, mga ganitong barya ay ito ay madalas na naipopost ng mga vlogger o mga nagko-content create, mga nagko-content para lang sa kanilang mga content, mga mali na mga presyo. O kagaya po nitong 1 piso na ito, itong 1972 or 1974. Ito po ay very common coin po ito, dahil po napakadami po ng mga ito. Kaya hindi naman po ito mga rare, hindi rin po ito, wala po itong halong silver o ginto, kaya walang dahilan po na ito ay nabibili ng libo-libo. Yun po ay fake news lamang ng mga ilang mga vlogger para sa kanilang views lamang. Ang lalo na itong 1972 1974, isa to sa napakarami, milyon po ang bilang ng mga baryang ito, kaya imposible na maging bihira ito. Milyon po ang bilang po, hindi po halaga. So kung ating alamin kung magkano lahat ang bilang nito ay milyon. Mayroon dalawa kasing dalawang tala na medyo magkaiba, pero mayroon kasing hindi na itala. Pero atin lang lilinawin na may ang dalawang tala na bilang nito ng numista at saka sa Numismatic Philippines. So sa record ng numista, ang 1972 na Denver Mint ay may bilang na 121,821,000. At ang 1974 na sa San Francisco Mint ay may bilang na 65,002,178. Kaya ang kabuuhan na bilang ay 186,823,000 at 178 na piraso sa numista po. Mas malaki ang bilang sa Numismatic Philippines kasi may tala, kasi siya na mga minted ng 1973, pero ang coin date ay 1972. Yun ang hindi na itala sa numista. At ito ay nadagdag doon sa 28,179,000. Kaya ang total ng Numismatic Philippines ay umabot ng 150 million doon lang sa 1972. Sa numista ay sa numista ay yung minted lang ng 1972 lahat, kaya 128,821,000 lang, sorry. At ang 1974 naman na Denver Mint ay may bilang na 9,127,000.
At ang 1974 na San Francisco Mint ay merong 10 million at 264,000. At mayroon pang minted ng 1975, pero ang coin date ay 1974 na 10 million 873,000 at 178 na piraso sa Denver Mint po yun. At mayroon pang 34,758,000 na piraso na minted ng 1975, pero ang coin date ay 1974, kaya ang 1974 ang total ng bilang sa Numismatic Philippines ay 65 million. Kung susumahin ay aabot sa 215 million 12,178 na piraso ang bilang ng lahat na 1 piso Filipino series. Yun na po yung kasama na po yung 1972 at 1974, at saka yung mga minted ng 1973 na mayroong coin date na 1972, at yung mga minted rin ng 1974 na may coin date na ng 1975, then ang coin date niya ay 1974. Kaya medyo may pagkakaiba ang kanilang bilang. Dahil hindi na isama lang yung mga minted ng 1973 at 1975. Pero ang dalawang bariyang iyon na Filipino series na 1 piso ay dalawa lang talaga ang coin date niya. Yun lang, 1972 at 1974. So napakarami po, napakarami, milyon. Kahit sabihin natin kalahati ang nawala nito, 50% sa 256 million ay mayroon pang nasa mga kolektor o nasa mga kamay ng iba na abot ng 100 million mahigit. So napakarami, posibleng ito na magiging bihira ito, kaya hindi ito nabibili o na ibebenta ng sobrang mahal. Sa ngayon umaabot nito ng 15 pesos hanggang 20 pesos ang bintahan kung may bibili. Pero noon sa akin yung nabili ko noon ay 5 piso hanggang 7 piso lang, hanggang 7. Okay, so yun lang po mga kapusong kolektor. Yan po ang mga tunay na mga presyo nitong mga barya na ito. So hindi naman po kasi lahat na mga lumang barya ay nabibili ng mahal. So ang mga nabibili na mahal na mga yun lamang pong mga rare, mga bihira lamang. At yung mga silver coin, sa mga commemorative coin ng mga silver coin, yun po yung mga nabibili ng mahal kasi yun ang bihira lang. So ito nga ay common po ito, circulation coin. So maganda naman natin gawing collection ito, itabi, itago na lang muna natin. Ay pagdating ng mga sunod na araw ay kahit paano ay tataas din. So yun lang po mga kapusong kolektor, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay kahit paano ay nakapagbigay tayo ng kaunting impormasyon, para hindi po yung iba ay maasa doon sa mga maling impormasyon na naibigay ng mga nagpapanggap na mga coin collector. Yun lang po mga kapusong kolektor, at maraming salamat po sa inyong lahat, at gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.